Hello guys, ito naman ipapakita ko sa inyo ang ating TCL na inverter 1.5 na horsepower aircon. So ito, binili ko to para ilagay dun sa kabilang room which is my guest room. So ito po yung ating guest room. So ngayon guys, ang pinili ko ay TCL na 1.5 horsepower na hindi yung automatic yung ganyan. So medyo mas mahal yun. So ito, ang habol ko lang dito, basta magbigay ng lamig kasi same lang naman sila ng specs nung tinawag ko. So ang kailangan ko lang, makapagbigay ng lamig sa unit kasi may nakapagsabi sa akin na kapag kinumbine ko ang 1.5 horsepower and ang 1 horsepower na nasa master's bedroom, which is yung ni-review ko before, so ngayon, meron na tayong 2.5 horsepower and that's enough for 46 square meter na condominium. So, kaya naman siya. So, ngayon ipapakita ko anong meron dito. Actually, ang nagustuhan ko dito mas gusto ko siya kaysa dun sa Dowel. Bakit? Malakas siyang bumuga. Siguro dahil 1.5 horsepower. Pangalawa, mas quiet siya. Pakinggan nyo guys, mas quiet siya. Pangatlo, mas aesthetic yung remote niya. And hindi sila halos nagkakalayo ng price. Budget friendly lang din tong TCL. Pero, ang downside nito, kinuha ko kasi is yung mas cheaper kaysa dun sa latest model. So, hindi siya yung smart something. And at the same time, di-remote lang siya. Hindi mo siya pwedeng i-connect sa phone. And medyo napaglumaan yung, medyo napaglumaan yung design nito. So, para magamit mo yung, dito kasi, ang mga nandito lang is sleep, timer, auto mode, fan, display, yan, and eco mode. So, kung gagamitin mo yung dry mode, kailangan mo pang pindutin yung mode, iisa-isahin mo yan para pumunta siya sa cool, dry, fan, and auto mode. So yun lang yung mahirap dyan, saka hindi automatic to, pero maganda siya, nakakalamig siya, and medyo tahimik. Tingnan nyo, oh. So kaya ito yung pinili ko kasi kamukha niya yung isa, para magkaparehas lang sila. So kung pupunta ka sa mas higher na unit, ay na brands like yung mga Carrier, Panasonic, yung talagang mga matitibayan at magagandahan. So, yung Colin yan, maganda din yun. Actually, parang pare-pares na naman sila ng quality, pero nagustuhan ko talaga to. Sobrang tahimik nito. Hindi ko lang siya guys nilagay sa master's bedroom kasi ginagamit ko lang to kapag bubuksan ko yung buong bahay para centralize yung aircon niya. So, bubuksan ko yung dalawang kwarto. Pero kung ito lang solo, medyo malakas siya dito sa kwarto na to para sa 1.5 horsepower, talagang lalamigin ka. So, kaya nilagay ko yung 1 horsepower dun sa kabila para pag tipid-tipid, isasara ko lang yun. Medyo mas iba ang consumption ng 1 horsepower versus the 1.5 horsepower. Pero okay siya. And ipapakita ko sa inyo guys yung, tahimik talaga siya guys. Diba? Mas tahimik siya kumpara dun sa isa. Tsaka mas malakas ang hangin niya. Promise. Wala akong kinakampihan brands kasi hindi naman to bayad. Pero iba talaga yung na-experience ko with TCL. So, mas gusto ko siya kaysa dun sa isang brand. O, di ba yung kanina ibang tunog? Ito hindi pa naka-quiet mode. Pero wala yata siyang quiet mode din. So, yan na yata talaga yun. Tingnan natin kung may quiet. Wala siyang quiet mode. Kaya siguro medyo tahimik. Naka-automatic na siya. Kaya siguro medyo automatic. Naka-ganun na talaga yung design niya. So, ipapakita ko sa inyo yung consumption kasi pinagsabay ko siya. Alam niyo ba nung una, ninenervyos ako. Sabi ko, naku, dalawang aircon sabay para mapalamig to. Minsan para sila naka-18 pa ang temperature. So, ang ginagawa ko dito, normally naka-dry mode din. Mapapalamig naman niya yung buong room, yung buong condo. Hanggang sa CR lalamig. Kasi pag dry mode, medyo matagal siyang lumamig. Pero yung compressor, hindi masyadong gumagana. So, yun ang kagandahan nun. And at the same time, pag naka-dry mode siya, tipid talaga siya sa kuryente. Pwede rin siyang i-echo. So, naka-cool mode siya na echo. Same nun sa kabila, namamatay din siya pag na-hit na yung temperature. Pero mas gusto ko talaga yung lamig. Ito, ipakita ko sa inyo yung konsumo niya. Ayan guys, with all honesty, nabanggit ko dun sa previous vlog ko. Ito yung ginamit ko siya nang wala pa akong aircon. Ito yung unang-unang move-in ko. Nakalagay naman dyan, no, move-in date. So, tinago ko yung ibang details. Malalaman nyo kasi yung name ko. Tsaka malalaman nyo din yung unit and floor ko. Basta nasa 33rd floor ako. Ayan. So, ito yung nung wala pa akong aircon. Ang binayaran ko lang is association dues. And then, ito yung first time na may aircon na ako na isa pa lang, which is yung Dowel. Yan yung gamit ko. Ang kuryente ko nun power is 2,025. Isa pa lang aircon ko nun and then 5 times a month ko lang siya gamitin. Binibilang ko talaga. Kasi i-make sure ko na yung next na i-vlog ko kasi nabash nyo nga ako dati, di ba? So, ang i-make sure ko na talagang bilang ko yung gamit ko for the meantime. Kasi hindi ko siya maaraw-araw kasi malamig ngayon guys, nagbababagyo. Promise, ito yung panahong nagbababagyo. Alam nga naman para kaming tangang naka-aircon ka pa, bumabagyo na. Nasa 33rd floor ka, ang lakas-lakas ng hangin.
So ngayon, ito yung pangalawang month, which is yung due date ko ng August. Okay, so ayan, pangalawang month yan na na naka-aircon ko is yung Dowel lang, which is yung nasa master's bedroom. And ito na po yung month na, ayan, ito, September din, is ito yung month na, ayan, September due date, na ito pa lang din yung aircon ko, isa pa lang. And then ipapakita ko sa inyo yung, nung ginamit ko na yung aircon. Okay, ito yung nung ginamit ko na yung, tama ba? Parang nagmali. Hindi naman siguro. Tama naman, no? So, ito yung nung ginamit ko ng aircon. Kasi binili ko to, if I'm not mistaken, August 18. August 18 ko to binili. So, sakto, pasok dito. So, noong August 18, mga 5 times ko lang din to nagamit. Pero matatagalan, guys. Parang nagpapagathering ako dito. Inaabot ako ng mga 12 hours to 13 to 15 hours na ginagamit. Sabay sila noong Dowel. And hindi pa ako na masyado nagda-dry mode noon. Paminsan-minsan lang. Pero ang normal na gamit ko, eco mode. Tingnan nyo, guys. So, ang nadagdag lang sa kuryente ko, dalawang aircon na, 2,340. Pero yung previous, balikan natin. So, ito is October. Ito yung pang September. Nung isa pa lang ang gamit ko na aircon, 1,980. So, nadadagal lang ng 300 dun sa TCL. So, ang tipid niya, diba? Tapos, ito naman, yung may aircon ako, TCL, Dowel pa lang din ang aircon ko. 2,300, mas mahal pang, 2,000. So, mas tumaas ang kuryente ko ngayong, kasi dito, 1,900 eh. Ayun yung power of 1,900. Tapos, nung, nung September, na due date ko, yun namang August is 2,000. So, tumaas nga siya ng 200 pesos lang. O, diba? Antipid. O, let's say kung from 1,900, balik natin dito sa previous, which is September. From 1,900, naging 2,200 siya. So, parang 300 lang nadagdag. Not bad. Napapalamig pa yung buong room. So, sulit. Nagustuhan ko talaga yung TCL, guys. So, ayun siya. So, napansin nyo kanina, tahimik, diba? Nandito ko ngayon sa master's bedroom. Tingnan nyo, oh. Parehas sila naka-dry mode. Maingay, no? Diba? Maingay yung Dowel. Hindi ko siya sinisiraan. Parehas ko tong aircon. Pero maingay siya. Pero aminin nyo, mas aesthetic to kaysa dun sa Dowel. Ay, sa TCL. No, kaya ko siya nagustuhan. Aesthetic lang to. Pero medyo maingay siya. And then 1 horsepower. Para pag magtitipid ako, dito lang ako sa master's bedroom. And ito lang bubuksan ko. So, para mas mura. Kasi sabi ng tatay ko na marunong sa electric na ganyan. Kapag ka daw ang pinilit kong gamitin is 1.5 horsepower at nilagay ko dito, mas malakas ang konsumo talaga ng 1.5 versus 1. So, kung mag-isa lang ako, sa 1 horsepower ka na lang. So, never mind about the sound. Sound lang naman ang ayaw ko dito. Napapalamig pa rin naman niya. Pero medyo aesthetic naman ito compared dun sa isa. So, yun lang siya. And that's it, guys. Tapos na ako mag-vlog ng ating mga aircon sa ating unit. I have done vlogging about the Dowel, which is my previous vlog. And then, ito yung TCL. So, ayun siya. Thank you so much for watching. All in all, sa dalawa ha, nagustuhan ko yung performance ng TCL. Siguro dahil mas mataas yung horsepower niya, kaya mas mabilis siyang lumamig. Mas mabilis talaga siyang lumamig, pero mas tahimik, tsaka iba yung buga ng air niya. Pero, mas aesthetic naman yung Dowel. And I think, mas tipid siya sa kuryente kasi 1 horsepower siya. So, pagka sinara ko tong room, siguro itong room ko is mga 10 square meter lang. So, kasya naman. Kaya naman ng 1 horsepower. So, the main purpose kung bakit isang 1 horsepower and isang 1.5, finalo ko yung sinabi ng tatay ko, parang labas ay 2.5. Kasi kung pares kung yung 1.5, medyo mahal sa kuryente. So, yun lang. If you like this vlog, if you find this helpful, especially if you wanna compare other unknown brands, especially yung Dowel na hindi masyadong kilala, and kaya ako nag-vlog about this kasi nakita ko na wala masyadong review about Dowel. So I hope this helped you, and at the same time dun sa TCL, this helps you as well. So God bless, and please follow and subscribe for more. This is your Negosyanteng Singkit, and see you on our next vlog. Bye!